langit, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lunod na salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan. Sa ating paligid, bawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay gandang tulad, kay gandang pagmasdan, kay gandang tulad sa ating
ganda ng buhay ko taglay. Kay ganda ng buhay ko mula sa Diyos. Kay ganda ng buhay ko Good morning, Jesus! Morning, Praise God. Jesus. Thank you, Lord. Magandang umaga ulit, mga kapatid, at sa mga kapatiran po natin na nasa kanya-kanyang trabaho na. Yes, Oo, medyo marami na po sa ating mga kapatiran ang back to work na. Amen. I hope and pray po na kahit na back to work na po kayo, ay makasama namin kayo kahit sa replay na lang. Amen, Ano mga yes. kapatid? Oo. Sige po, Sister Jen, opening prayer muna Yan. tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa umaga na ito. Panginoon, na kami iyong ginising. Salamat sa masarap na pagtulog. Salamat po sa aming tahanan. Salamat sa aming pagkain na kinakain sa araw-araw. Salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming ginagabayan at pinoprotektahan. At muli, Panginoon, sa araw na ito, ang pangalan niyo lamang po ang maluluwalhati, Lord. Sa inyo lamang po ang papuri, Panginoon, at pagsamba ang aming inaalay. Kaya Lord, maraming salamat din po, Panginoon, sa aming mga pinuno ng bansa, Panginoon. Ganon din po sa aming elders, Panginoon. Maraming salamat sa kalakasan na patuloy na ibinibigay mo. Ganon din po sa aming mga covenant members, tithers, Panginoon. Alam ko po na kaming lahat ay pinoproteksyonan nyo ng inyong banal na dugo. Kaya muli, maraming salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, Lord, samahan niyo po kami at kami po ay magsasamba muli sa inyo. Thank you, Lord Jesus. We love you, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang ating pong VOTD for today ay John 8 verse 29. For he who sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do those things that please Him. Dito pa rin tayo dun sa pleasing God. Marami po kasing mga tao ngayon, maraming mga Christians ngayon end up feeling frustrated and exhausted sa pagpi-please kay Lord na supposed to be ay hindi po ito nakakapagod dapat. Pero naranasan nyo na po ba yun na ang dami mong gustong gawin para sa Panginoon na ikinapapagod mo imbis na dapat ikina-enjoy mo? Kasi po, karamihan po sa atin, ang ginagawa natin, ang akala po natin, ang pagpi-please kay Lord, yung mag-volunteer ka sa mga services na ginagawa sa church, di ba? Pipilitin mo na yung ugali mo maging inline doon sa salita ng Diyos, which is wala pong masama. Kaya lang po, kung ang pagpi-please po natin sa Panginoon ay puro ganon, nang wala nung faith, medyo talagang mapapagod ka. Yun po talaga yung mga nakaka-exhaust. Kasi yung mga, Christians mean well kapag ginagawa nila yung mga bagay na yun,
para ma-please si Lord. Kaya lang po, pansinin ninyo, bakit instead of maging joyful, yung relationship nyo kay Lord, nakakapagod siya. So there must be something wrong. Ano po, mga kapatid? Ngayon, kapag ka po ganun ang ating pagpiplease sa Panginoon, nakakapagod siya, para bang denumero, may mali po doon. So diskubrihin natin ngayon kung paano ba talaga ang pagpiplease sa Panginoon. Unang-una po, sa totoo lang po, all that is necessary to please the Lord is faith. Opo, yun po ang number 1 na requirement. Di ba yung sa Hebrews 11:6, no one can please God without faith. So, ang kailangan po natin talaga ay pananampalataya. At ang pananampalataya na sinasabi po rito is simply believing and trusting Jesus. Yun po. So, every good work po na nagli-lead sa atin will flow from the foundation of faith dapat. Para hindi natin siya ikapagod. Kailangan nagmumula po siya sa foundation of faith. Ngayon po, sabi nung iba, faith lang naman pala. Parang it doesn't need work. Di ba? Para i-please mo si Lord kung faith lang ang pananampalataya. Actually po, faith does need work. Kasi po, you must take an effort on your part po, to relinquish your own efforts to control your life and place your trust fully in God. Sasadyain mo po yan, mga kapatid, dahil karamihan po sa ating mga tao, masyado tayong bilib sa sarili natin eh. Ang hirap po niyang i-relinquish yung right mo na yon sa sarili mo na ibigay mo lang kay Lord. Ganun lang ba yon? Ibibigay mo lang kay Lord yung right na yon? Pero yun po talaga ang dapat. Yun ang tinatawag nating pananampalataya, na wala na ang bilib mo sa sarili mo, napunta na sa Panginoon. Yung tiwala mo sa sarili mo, natuon ngayon sa paniniwala kay Lord. So yun ang kailangan natin, faith. So hindi po masama ang mag-volunteer kayo sa mga services sa churches. Hindi po masama na everyday kailangan yung mga ginagawa mo in line sa Word of God. Dapat lang naman po yun. Pero kapag ginagawa mo na yung mga bagay na yun, tas nararamdaman mo pa rin na parang nakakabigat at hindi maluwag sa kalooban, baka hindi po from the foundation of faith kaya mo ginagawa yung mga bagay na yun, kaya siya nakakapagod. So kailangan po yun, mga kapatid. Ngayon, ang pangalawa po, na isa na kinakapagod natin. Whenever po you are put in a situation where you have to choose between spending time and energy sa mga good works mo or yung developing your relationship with the Lord, piliin niyo po yung pagde-develop ng relationship kay Lord kesa dun sa mga paggawa ng mga mabubuting bagay. Because in God's perspective, developing your relationship with Him is much more important kesa doon po sa mga good works na ginagawa natin. Kasi mas gusto po ng Diyos na tayo ay maging malapit sa Kanya at ma-develop yung relationship natin sa Kanya kesa gumagawa ka ng mga bagay para sa Kanya. Yun choose that po. Kasi ano naman po ang magiging balor ng ang dami mong ginagawa para sa Panginoon, pero napapabayaan mo naman po ang pinaka-importanting bagay sa spiritual life mo, which is your relationship with the Lord. So if you want to please God, wag nating alisin yun sa ating kaisipan. And choose excellence rather than perfection in your relationship with the Lord. Ang ibig ko pong sabihin, kahit anong gawin mo, magkakamali ka pa rin because you are human. May fallen sin po tayo. Sometimes we are too hard on ourselves na kapag ka nagkamali ka, pinatawad ka na ng Diyos, hindi mo pa mapatawad ang sarili mo. Ang nangyayari, sasabihin mo na lang, you will end up not pleasing God anymore kasi sasabihin mo, lagi na lang nagkakamali, wag na lang nga. So, choose excellence than perfection. Kasi yung perfection, ang ibig sabihin nun, without flaw. Wala naman pong ganun.
maski tayong lahat pinakamalapit na kay Lord, walang perfect. Lahat tayo may flaws. So, wag tayong masyadong mahigpit sa sarili natin para imbis na yung pagpiplease kay Lord ay maging enjoyable at maging natural lang siya because develop yung relationship mo kay Lord, nagiging pahirap siya. So, yun po mga kapatid, gawin nating ang pagpiplease kay Lord will flow naturally from the foundation of faith in our Lord Jesus Christ. Amen po. Amen. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord. Naalala ko rin yung sa Luke 10, Sister E, yung sabi nga ng Panginoon kay Mary, tsaka kay Martha. Kay Mary, sabi niya, Mary did the right thing. Iba yung kasi inuna niya ang Panginoon. So, salamat sa Diyos at tayo po'y muli ay nabusog na ng salita ng Diyos. At marami pa po tayong mapapakinggan ng mga salita ng Diyos. So, ngayon naman po, ang mga may kaarawan. Yeah, Ayan. today is your birthday. Okay, unahin po natin si Brother RJ Vivero. Uy, happy birthday, Yes, RJ! happy birthday. At si Sister Siling Mendoza. Yan. Ayan. At meron pa po, 18th birthday ni Chinela Abena de Guzman. Ayan, Ayan. kamag-anak, Abena clan. Happy birthday. Kamag-anak ni Sister Tata Noku. Yes. Oh, si Sister Siling na taga-Talisay. Yes, happy birthday po. Amen. Thank you, Lord. At yung kanina nga po palang awitin na inawit na kay ganda ng buhay, yan po ay request ni Brother Enol Nokum. Brother Ayan. Enol. Hello sa Nokum family. At Non. ngayon naman po, Taka na rito, request ka ng Kamusta request na? yan. Pumunta ka na. Oh. Makakanta ka naman. Sige. oo nga yan. At ang ating second song po ay request ni Sister Relly Dangana ng Makati. You Alone. Amen. Oh Lord, my God, you deserve to be honored. Glory and power belongs to you. Oh Lord, my God, you deserve to be honored. Glory and power belongs to you because
po kahapon meron akong kinamusta na isang sister. Sabi ko, kamusta na sila? Sabi, okay naman kami sa tulong at awa ng Diyos. Sobrang inip at pagkalungkot lang, hindi na kami makalabas. Ganito pala pag wala ka ng physical fellowship with others. Sabi niya. Pero sabi niya, thank you Lord sis, kayo na lang ang nagpapasaya sa amin araw-araw through live streaming. Yan. Thank you Lord naman po, no, at napapasaya natin yung mga seniors na nasa bahay na lang kasi wala rin yung mga apo, tsaka yung mga anak. Pagka yung sila na lang sa bahay, nakakalungkot nga naman, ano. At thank you Lord naman po dahil nagiging pagpapala naman po ang ating live streaming sa karamihan. Okay, yung sunod naman na awitin natin. Walang mic si Sister Maripas. Praise Amen. God. Yan. Ang sunod pong request ay galing po kay Sister SP Alaba. The Lord is my light. Yes, SP sa. Sahu. Is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is the stronghold of my life. My soul finds rest in you, O God. He alone is my rock and my salvation. He alone is my fortress. I will never be shaken. He alone is my rock and my salvation. He alone is my fortress. I will never be shaken. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is the stronghold of my life. My soul finds rest. My soul finds rest. My soul finds rest in you, oh God. Thank you, Lord. Bago po tayo sa ating last song. Last song na yan, di ba? Yes.
May last pa. Oo nga. Sabi ko nga, last tong na yan, di ba? Meron lang po akong gustong i-share sa inyo. Okay. Ano lang din po, proud tita here. Yun po kasing pamangkin ko, dalawang pamangkin ko po sa isang kapatid ko ay parehong kumukuha ng medicine. At parehas po silang scholar. Thank you Lord po. Napakalaking blessing po nun. Kasi nga naman, kung dalawa sila, tapos medicine pa, medyo mahirap po, Mabigat. mabigat talaga, oo. Pero thank you Lord po at mga scholar sila. Meron lang po akong gustong basahin sa inyo. Ito po ay sharing ng aking pamangkin sa kanyang FB. Ang word po niya ay Proverbs 3:5-6. Ito po kay Patricia. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Di po niya alam to. Ako'y natuwa lamang. Sabi niya, this school year was rough. I felt lost in the first semester. I found myself trying really hard and being hard on myself too. Before I started college, sabi niya, I told myself that I do not want to stress myself in studying to the point that I will not be happy with what I am doing. But it felt exactly like that in the middle of the semester. My mom told me that I should not stress myself on my schoolwork and I should just pray and let the Lord do the rest. Then I asked myself, what was I doing? I was studying really, really hard until the last minute, but the results did not turn out the way I wanted it to be. Ang nangyari po kasi sa kanya, with your permission, Be, kahit hindi mo ako pinayagan pa, nung last semester po kasi, di ba mahigpit kasi yung mga maintaining grades dyan sa mga scholars. So, kinapos ng 0.2 yung kanyang pinaka-average. 0.2 lang. Ngayon, pinakiusapan niya yung teacher pero hindi. Kasi pag mga scholars pala, mahigpit talaga sila. So 0.2 na wala siya. Oo. E di syempre, isipin nung parents niya, yung semester na yon, sila magbabayad kasi nawala eh. Oo. So talagang nagpimples talaga siya sa stress niya. Oo. Talagang pinutakti ng pimples yung mukha niya. Nanaba siya dahil nga talagang na-stress siya dito sa scholarship. So sabi niya, then I asked myself, what was I doing? I was studying really, really hard until the last minute, but the results did not turn out the way I wanted it to be. Sabi niya, I was drained and exhausted. Yes, I do pray before and after taking a quiz or exam, but I still stress myself about it. That's when it hit me. I was so confused on getting high grades to the point that I was doubtful and my faith was clouded. I prayed and I was given this word. Yun nga po yung Proverbs 3:5-6. When the last half of the semester started, I was more relaxed and more lighthearted. Whenever we'll have a quiz, I'll study in the morning, then I'll pray and claim a high score. After I pray, I won't do the last-minute review anymore because I already handed everything to Him. Again, sabi niya, be specific with your prayer, then claim it. Trust me, it works every time. And here I am. Amidst the pandemic, I ended my first year in medical technology as a Dean's Lister. Ayan. Alam niyo po ba, ang pinakamataas na sa average nila ay 4. Ang kanya po ay 3.5. So sabi niya, I still have a long journey ahead. Pero kayang-kaya ni Lord yan. Yan. Thank you, Lord. Amen. Next nating request ay from Sister Connie Manalad. Manalad. Salamat sa iyo, Panginoon. Loading ngayon si Beng. Pasensyahan nyo na po. Thank you, Lord. Mahina ang signal ngayon. Sige. Salamat sa'yo,
sa buhay kong ito, aking Panginoon. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Ang buhay kong ito, aking Panginoon, kailanman hindi magbabago. Salamat sa iyo, aking Panginoon, kailanman hindi, kailanman hindi, kailanman hindi magbabago. Hindi magbabago. Hindi magbabago. Hindi magbabago. Thank you, Lord. Okay. Maraming salamat po ulit sa mga request ninyo. Pero alam nyo, may bonus kami sa inyo sa umagang ito. Oo. Dito po kasi sa Comfy, kahit yung mga pinakamaliit na bata, meron na rin pong nai-o-offer kay Lord na service. 'Di ba? Kung mapapansin nyo, maski nga si Dwayne at saka si Abby, 'di ba kahit hindi nga sila nagpa-practice, basta may nag-love offering sa children's ministry, automatic na po sa kanila yon na sasali sila. So, pinakabata, meron na pong kanya-kanyang ma-offer kami kay Lord kasi John 3:27, wala naman pong meron tayo, kahit na anuman ito, hanggat hindi ang Diyos ang nagkaloob. Kaya po, maliwanag na po sa amin dito sa loob na kailangang ibalik din po namin ito sa nagbigay sa amin. Kaya, narito po sa umagang ito si Brother Lucas. Siya po ay anak ni Minister Elmer at ni Sister Tata. At meron po siyang kakaibang instrumento. Ang tawag po dito ay kalimba. Kalimba. Ayan, magla-love offering po siya.
Kanina pa. Ay, sorry. Ay, glory to God, yung ating mga chikiting, si Brother Lucas. Kasi yesterday yung nag-violin. So, sabi ko, meron kakaibang tunog. Meron pang isang bata Ay, siguro, na siya, 12 na ata o 13. Pagka pinagpala tayo, alam niya kung sino siya Taga Baguio tong na to. Siguro, 12 na ba siya? Well, anyway, pareho sila ni Brother Lucas, sa pagkakataong ito, meron akong kasama ngayon for the third time, Pangatlong beses na natin siya makakasama sa set. Set talaga no? Parang nabago tong set natin, wala na yung mga halaman. Pinapaarawan. Baka meron kayo diyang mga halaman na mga magaganda, pera muna dito sa harapan. Yung bang totoong bumubulaklak. So, let me call our fellow pastor, Pastor Romy. Sama mo na yung apo mo. Yan, Amen. Hallelujah. Oh, Pastor Romy, pangatlong beses na no? Mamaya malalaman nyo kung bakit. Say hello muna sa daddy. Pwede bang daling ko naman si Dwayne dito? Bakit ba? Dwayne, lika dito. Sali ka. Si Pastor Romy, may apo. Ako, may apo sa tuhod. Say hello. Hello mo kay Tito James. Ayan. Ikaw muna, brother, Marco. Good morning, Jesus. Pinabati ko po si Daddy nasa hotel pa din. Uy, nasa hotel? Doon siya nagtatrabaho? Opo. Okay. Tapos sila... Pwede bang i-commercial mo? Hindi. Ano ba pangalan ng hotel? Saboy? Saboy ba? Crimson? Subway. Okay. Sa Korea yun, Subway. Paborito ng mga... may sinasabi, brother, Marco. Oo. Tapos sa taga-Bikutan, sila Marcos, pati sila Mami. Amen. Taga-Kalo, tapos sila Miko, pati si Marcos. Kahapon pumunta dito si Daddy Mike. Tapos si Kuya Chris, tapos si Tito Antoy pupunta dito mamaya. Yan. Kung yung pamangkin, Pastor Romin, bago ka bumati, kung yung pamangkin ni Sister Ria ay Dean's Lister, ito, isa siya doon sa nagsabi kasi yung mga bata dito sabi, top 1. Yung isa, top 2. Siya yung nagsabing top 8, mas mataas. Ako rin, kung si Patricia ay merong ilang? 4.5? At 3.5. Ang pinakamataas? 4. Mas mataas ako kay Patricia kasi nung nag-aaral ako. Hindi. 7. 75. Pastor Romy, ikaw na. Ayan, good morning, Jesus. Gandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng Kristiyano, sa buong Kompi, sa lahat ng nanonood ngayon. Sumayin niyo po ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa araw na ito. God bless you. Amen. Dwayne, ikaw na. Say hello. Kaway ka. Sabi mo, pagka nandito ka, kakaway ka. Sabi mo, kaway. Nabato na naman si Dwayne. Hello. Kaya nandito sa ating stage sa ating set si Pastor Romy kasi itong ating kamanggagawa na magbabahagi ay naging instrumental siya sa pagkakatawag. Mamaya malalaman natin why. At mamaya meron din kaming surprise sa inyo. Meron din kamanggagawa na tatawid sa alambre, mga ganon. So, hintayin nyo na lang. So, tignan muna natin kung sino itong manggagawang ito. Good morning, Jesus, and good morning, everyone. Happy quarantine po sa ating lahat, mga kapatid. Ako nga po pala si Brother Jeff. Ako po si Sister Saya. Ako po si Brother Noah.
Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagbibigay ng pagkakataon na maging bahagi ng ating Good Morning Jesus. Nais ko rin pong ibahagi sa inyo kung paano ko tinawag ni Lord at paano ako napunta sa ating community. Ako po'y produkto ng Karsuchi Prayer Group. Bahagi po siya ng Mendes Outreach. Naalala ko po nung mga bata pa po kami, ang na-assign po dyan ay sina Brother Serge, asawa ni Sister Auring de las Alas, sina Brother Ernie Akayan, Brother Rene Perez. Sila nga po yung ginamit ni Lord para magbuksan yung gawain sa aming lugar dahil meron po akong tiyahin noon na mayroong sakit. At sabi nga po, isang bulati na lang ang pipirma at goodbye na. Pero dahil dumating ang mga manggagawa ni Lord na ipagdasal, lumakas po at gumaling. Amen. At nabuksan po yung gawain ng Panginoon sa aming angkan. Amen. At after po nun, ang mga na-assign na ay sina Pastor Simple, kasama si Brother Mario Garcia, si Nanay Clemen, mag-asawa ni Brother Ed Galletes at si Sister Tess. Si Kuya Ariel po ay naunang manggagawa sa akin. Siya po ay na-assign sa Metro Manila. Pero natatandaan ko po nung 4th year high school ako, siya po ay napauwi. Na-assign sa Batulao. Hindi ko na lang po sasabihin dahilan bakit siya napauwi. Pero kung gusto niyo malaman, tanungin niyo na lang siya. Pero yung pagka-uwi niya po ay naging pagpapala sa akin. Dahil ang ginawa niya po, isinama niya po ako sa mga prayer meeting niya. Sa mga bundok, sa Kalaka, sa Nasugbo, at dito rin po sa lugar namin, sa Mendes. First year college po ako, na-meet ko po si Pastor Romy. Ipinakilala po ako ni Kuya Ariel sa kanya. Sabi po sa akin ni Pastor Romy, kung pwede ko raw siyang samahan sa Mission House sa Batulao dahil nag-iisa po siya. Ako naman po nung time na yon nagdadalawang isip dahil nag-aaral nga po ako. At the same time, meron po akong inaalagaang baka. Sabi po sa akin ni Kuya Ariel, samahan ko daw at nag-iisa-isa. Si Pastor Romy pala, na pagkaalaman ko ay takot po pala sa dilim. Matapang mag-cast out ng evil spirit, pero takot pala sa dilim. Pero hindi pa rin po yun yung nag-push sa akin para samahan ko siya. Ang sabi niya po sa akin, tuturuan niya raw akong magmaneho. Nung time na yon, gustong-gusto ko talagang matutong mag-drive. Kaya napilitan po akong sumama. So ang nangyari, doon ako natutulog sa Mission House, sa Batulao. Pagdating ng umaga, bibili kami ng pakain sa baka, dadaan namin dun sa bahay namin, ihahatid niya ako sa school, at sa hapon naman po ay tatagpo ako sa kanya sa mga prayer meeting niya. Halos 2 taon po yun, mga kapatid. At second year college po ako, nagpasya po ako na maglilingkod ako kay Lord. Nung sinabi ko po sa aking mga magulang, sinabi ko po sa aking tatay, nagalit po yung tatay ko. Ang sabi niya po sa akin, pinag-aaral kita kung ano-anong naiisip mo. Yung Kuya Ariel mo, nandyan na, tapos pati ikaw, pupunta ka dyan. Anong mapapala nyo dyan? Sabi naman ng nanay ko, anak, wala tayong maraming pera, wala tayong maluwang na lupain. Edukasyon lang ang aming maipapamana sa inyo. Tapusin mo muna ang pag-aaral mo. Pero isa lang po ang sagot ko, mga kapatid. Ang sabi ko sa nanay ko, buo na po ang pasya ko. Magse-serve ako kay Lord.
Alam niyo po mga kapatid, hindi pa po natutuloy ang aking paglilingkod. Nasubok agad yung aking pagpapasya na magsiserve kay Lord. Yung pong aking tatay, na aksidente, nabundol po ng truck at naputol po yung buto niya sa binti. So nung siya po ay nasa hospital, papunta po kami ni Pastor Romy para puntahan siya. Ang dami na pong nabuong katanungan sa aking isipan. At hanggang sa pagdating po na bago kami dumating ng hospital, buo na po sa isip ko na hindi na ako tutuloy maglingkod kay Lord dahil paano po yung aking pamilya. Kaliliitan po nung time na yon ng aking mga kapatid. So sabi ko po, paano sila mabubuhay, paano kami mabubuhay, paano kakain ng aking mga mahal sa buhay, paano makakapag-aral yung aking mga kapatid. Yung kaisa-isang nagtatrabaho, na aksidente pa. Alam niyo po, pagdating namin ng ospital, pagpasok ko po, sinalubong ako ni nanay. Tinawag ako doon sa isang sulok, tapos umiiyak siya. Sabi niya, anak, ang pangyayaring ito, hindi maglalayo sa iyo sa paglilingkod mo sa Diyos. So ako po, napaiyak na rin ako. Tapos, sabi niya sa akin, tandaan mo anak, hindi tayo pababayaan ng Diyos. So biglang naalala ko na naman yung Psalm 37 verse 4. Tapos hindi ko naman sinasabi po kay nanay yung aking pasya, pero yun po yung sinabi niya sa akin. So after po nun, napunta na po ako sa Manila. So anong nangyari po, sinama po ako sa mga iba't ibang mga worker sa mga outreaches. At hindi pa rin po ako pumipirma nung time na yon dahil parang ayaw ko pang umalis sa poder ni Pastor Romy. Parang gusto ko kasama niya lang ako, support. Dahil parang ayaw ko muna ng malaking responsibilidad. Inisip ko kasi pag ako'y pumirma na, kung saan ako na ma-assign, ihiwalay na, mag-iisa na ako. At one time nga, inassign ako sa isang opisina. Parang ayaw ko. Sabi sa akin ng Ria, ba't ka natatakot? Huwag kang matakot. Ang Diyos ang magsasalita para sa iyo. Tinandaan ko po yun. At isa pa pong pangyayari, sinama po ako kay Pastor Rafi sa isang outreach. At habang kami po bumabiyahe, papunta doon sa outreach, kwentuhan po kami. Tapos natanong niya po kung ako'y pumirma na. So nung nalaman niya kung hindi pa ako pumipirma, ang sabi niya po sa akin, pinayuhan niya ako. Kailangan magpasya ka, magdesisyon ka. Kung talagang magpo-full time ka, kailangan pumirma ka para merong direksyon ang iyong paglilingkod. So yun po yung sabi niya sa akin. So ako naman, pag sabi niya, ginawa ko, nagdasal po ako, nagpray ako kay Lord. At pag uwi po namin ng Manila, pagdating ng Monday, nag-decision po ako na pipirma na ako as full-time worker ni Lord. At biglang naalala ko na naman yung word ni Lord sa Psalm 37 verse 4. Pero nung time na yon, nadagdagan na po mga kapatid yung word ni Lord sa 1 Corinthians 15:58 na tunay po mga kapatid ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, nakakatuwa si Lord. Doon po sa binigay niyang word na yon, naging buhay po sa akin. Kasi nga po dahil nung hindi pa ako nagpo-full time, ang dami kong iniisip yung aking pamilya, yung aking mga mahal sa buhay. Pero alam niyo po, ang ginawa ni Lord, yung aking lahat na iniisip at inaalala. Yung inaalala kong mga kapatid ko, paano mabubuhay, paano kakain, yung tatay ko na aksidente. Alam niyo po, awat grasya ni Lord. Ngayon po, yung aking mga kapatid na iniisip ko paano kakain, ngayon po,
mas matataba pa sa akin. Yung mga kapatid kong inaalala ko paano makakapag-aral, ngayon po, sa awat grasya ni Lord, yung 3 ko pong kapatid na babae ay pinagtapos ni Lord ng college. At yung isa po naming kapatid na bunso, ngayon po ay nag-aaral na college na din. At glory to God, alam niyo po ba yung aking kapatid na yon na bunso? Siya po ay Miss Olivares. At yung tatay ko po ay pinagaling ni Lord at muling nakabalik sa kanyang trabaho, sa kanyang hanap buhay. At ang isang napakagandang ginawa ni Lord, milagro ni Lord doon sa aking tatay. Siya po dati ay hindi namin nakakasama sa gawain. Pero ngayon po ay kaisa, katuwang kasama namin. At siya po ay masayang-masaya na meron po siyang mga anak na naglilingkod sa ating Panginoon. At ang isa pa pong napakaganda, binigyan po ako ni Lord ng kapartner, katuwang sa buhay, na kaisa sa gawain. At pinagkalooban po kami ng mababait at malulusog na mga anak. 3 mga malulusog na anak. At thank you Lord, talaga pong napakabuti ng Panginoon. Marami pa pong mga pagpapala na hindi namin inaasahan, pero ipinagkakaloob ni Lord. Kaya all glory and honor belongs to God. Meron po kami nga awitin na ito'y binigay po sa akin ni Lord dito pong lockdown. Awitin po namin mga kapatid. Thank you Lord. In Jesus' name, Amen. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Good morning Jesus and good morning. Ay, glory to God sa family ni Minister Jeff. Si Minister Jeff, yung kanyang buong angkan, alam niyo ba doon sa, marami siyang mga na-compose na awitin, ano ha? Pwede ba nating awitin yung isa sa kanyang awitin? Tawagin ko muna yung ating dalawang kamanggagawa, Pastor Tony and Minister Jerry, ano ha? Ayan. Si Jeff kasi mahilig yang umawit, Pastor Romy, ano ha? So, awitin namin, Minister Jeff, yung isa mong awitin, yan, Pastor Tony. Ay, bati muna kayo. Ito, Pastor Tony. Ayan. Hallelujah. Bako ka bumati, kunin ko muna yung line na sumikat at nag-viral. Kasi pag tinitignan ko tayong apat, ang line ni Brother Terry, simpatiko. O, tignan nyo na lang yung mga tiyan namin, mga kapatid. Pastor, babati ka muna. Good morning, Jesus. Kumusta po kayo lahat? Batiin mo naman si Jed. Ayan. So,
Mapurit pasalamat po ay binabalik ko sa Panginoon. So, yung anak ko po ngayon, si Jed, ay nakabalik na po sa Kompi. Salamat sa protection po na pinagkakalob ng Panginoon para sa kanya. Kamakailan nga lang, sa opisina ho nila, nagkaroon ng swab testing. So, salamat po at ang aking pong anak ay negative po. Salamat sa ating Panginoon. Minister Jers. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. Thank you, Lord, sa lahat ng blessing. Thank you, Lord. At hindi na baliwala yung quarantine. Gusto niyong malaman ng sikreto kung bakit pumayat si Jerry? Ako, ito nag-leak yung nag-leak yung motivation. Kasi bawat isa sa amin, merong mga motivation para gumanda katawan. Di ba ginagawa natin yan? Ikaw ba, ano motivation mo para lumiit yung tiyan mo? So ngayon po, sa ngayon po, ang ginagawa ko po ngayon is, nag-workout na konti, push up ang ginagawa ko po ngayon. Kami ni Pastor Romy, ang aming, kaya lumiliit yung katawan namin, metformin. Pero gusto nyo malaman yung kay Minister Jerry. Gusto nyo malaman? Swab testing ho kay Minister Jerry. Swab? Bakit? Yeah, kasi meron nga Ano? Sikreto. Swab, sikreto. Ako na lang. Ay, wag na. Si Sister Pia na lang mag-share. Kasi, sa kanya na malalaman. O, balik mo na. Bago yung kanta. Di ba? Ito yung kinanta ni Enol doon sa album. Pastor Romy, mamaya tatanungin kita kung ba't ka daw takot sa dilim, ha? Okay. Totoo yan, nakasama ko sa sa Talahiban, sa Batulaw. Inaabot kami ng alas 6, dumilim. Nakita ko yung kulay niya, suka. Takot talaga sa dilim. Alam, Pastor Tony, takot ka sa dilim? Ay, hindi. Ako pa, pag may kasama, hindi takot. Hindi siya takot sa dilim. Pero wala ka sa dilim. Dati ho. Okay, ganito. Pastor Romy, meron akong i-reveal sa inyo kasi nung meron nag-comment, ewan ko, bagay hindi nyo naman mababasa yung comment kay Sister Ria, sabi daw, nung nag-share ako dito, ang sabi, Great Revelation daw. Inisip ko, di ba Great Revelation is the Word of God? Ano kaya ang ibig sabihin nitong sister na to na yung nangyari daw sa amin ni Sister Ria ay great revelation sa kanya? Well, anyway, ang sabi ni Sister Ria, para bagang nakilala daw tayo na lubusan. Pero yung secret, wag na, secret na muna yung kay Minister Jerry. Alam mo, Pastor Romy, pag pinag-usapan ng takot sa dilim, ako takot sa dilim. Hindi ako nagbibiro. Oo. Alam ni Sister Ria, pag natutulog kami, ayoko nang walang ilaw. Pero na-overcome ko to nung napunta kami sa Goshen, ang nangyari doon, pagkatapos ng schooling, pag uwi namin doon sa bahay, mga 16th century yung mga bahay doon, luma-luma, may mga attic. Pagkatapos, dalawa lang kami doon sa isang kwarto. Ang ginagawa ko doon gabi-gabi, hinihintay ko muna yung kasama ko doon sa kwarto na foreigner. Pag dumating na siya, tsaka ako makakatulog. Kasi pag ako lang mag-isa na doon madilim, natatakot ako. Hindi, totoo yun. Mamaya, yun sa'yo naman kung ba't ka natatakot. Pero alam niyo ba, na-conquer ko to, talagang minsan, ang tagal dumating nung kasama kong foreigner, gabi na. Tapos nung matutulog na, hindi natulog doon. Parang ganun ang pangyayari. Ito sa bintana, tuwing matutulog ako, parang may monster na kumakalampag, gabi-gabi yun. Totoo to, gabi-gabi. So takot na takot ako doon. Yung pag-aaral namin sa Word of God, gamitin yung authority ni Lord. So ang ginawa ko, gabi-gabi, parang eto na yung mga multo. Kami rin ni Sister Ria, tsaka ni Lito Orap, tsaka si Pastor Dueñas ba yan, nung nakatira kami sa Delano, takot na takot din kami. Siguro sa susunod na panahon naman kukwenta ko sa inyo yung mga pagkatakot sa paglilingkod. Doon nandun kami, ang ginawa ko. Lesson nga yung kay Dean Sherman, yung sinasabi ni Kaabay na paborito namin yung spiritual warfare. Napag-aralan namin yung kay Dean Sherman, yung spiritual warfare. So ito na, gabi na. Ito na naman. Pagpikit mo, talagang monster doon sa may bintana.
monster. Nagtatalukbong talaga ako. Mamaya, isa yun naman ang ginawa ko, napag-aralan namin, tumayo ako. Hinarap ko yung salamin, yung bintana. Pagbukas ko gano'n, in Jesus' name, lumayas ka, parang gano'n. Sa pangalan ni Jesus. Pagtingin ko, sangalam pala. Yung sanga ng puno na parang monster. O yun, simula Meron din yung pastor, karanasan sa Pampanga, doon kala Doc Lingad. May isa tayong worker, pero siya na mag-share kasi gumagalaw yung pintuan eh. Buhay pa si Brother Rico. Rico ng... Tatay ni Doc Lingad. Okay. Nung worker, kasi pag-assign niya ako pumalit. Bigla sabi, sino ba yung worker na pumalit siya rito sandali? Kasi may nakita sa bintana eh. Dito rin sa bahay namin may Tapos biglang nagulat siya. Hindi in the name of Jesus, talagang nagsalita ng iba't ibang wika. Hindi sanay. Hindi sanay si Brother Ricky, di matanda na yun. May sa ano ata yung worker na yun, pagkamalan. Sabi ko, hindi po. Pinaliwanag ko naman sa kanya ng maayos. Kaya lang, first time nangyari sa akin, nagsalita ng ibang wika eh. Okay. Totoo yun. Nung araw, siyempre, napag-aralan natin na pag hindi mo nga alam ang ipagdarasal, heavenly language, ano naman tayo, honest, sincere naman tayo, and the Lord honors. Balik muna ako sandali. Ba't ka ba daw natatakot sa dilim? Ayan, nagsimula po ito kasi actually, hindi ako sa Batangas lumaki, sa Malabon. Pag umuwi ako ng bakasyon, wala pang ilaw nun sa Kalo, ang ginagawa ng mga kuya ko, kasi pupunta kami ng yung Flores de Mayo ng ate ko, hinahabol kami, kinagaskas yung mga papel, kala namin kung ano humahabol, tapos pinamamato kami, tatakbo na kami pabalik. Gabi-gabi tinatakot ako ng mga kuya ko, kaya natakot na ako sa dilim. Pag dilim na, tapos yung radyo sa amin, bubuksan nila doon sa gabi ng lagim. Gabi ng Sino ba yan? Sino ba yung announcer doon? Merong announcer, nakalimutan ko na eh. Ben David. Alam ni Sally pala kasi matagal na yun eh. Tuloy. Huwag yung tatakutin yung mga bata. Pag-uwi ako ng Batangas, ganun. Pagkatapos pag matutulog na ako sa gabi, yun na ho, nightmare. Pinapatay ako, hinahabol ako, at nawawalan ako ng malay tao. Minsan magigising ako, nasa labas na ako ng bahay. Kaya ang ginawa ng parents ko, yung panata, dinala ko sa Ternate, Cavite, sa Three Kings. Every year, January 6, 7, nagsisimba kami doon. Umuabot kami ng mga 40 to 50 BLTB ko. Madaling araw yun, naalis. Mula nang may nahulog na 2 BLTB ko at almost 167 ang namatay, nag-stop na kami. Yung nightmare ko tuloy-tuloy pa rin, takot pa rin ako sa dilim. Basta mag-isa sa kwarto, hindi ako pwede. Patay ang ilaw, hindi ako pwede. Nang ako'y mapasama na sa gawain, takot pa rin ako sa dilim. Pero ang naging ministry ko, deliverance ministry. Ayun. Marami ako nakaharap na nag-iiba't ibang anyo ng tao. Babae na nagiging lalaki ang boses, sumahalakhak, tumatayo, si Chit, ang ulo, nasa ilalim, umiikot yung katawan niya. Si Puling, napakarami, doon na simple. Nakakulong na, nakakadena na, nanghahabol na ng papatay na. Dito sa Sapote, pinadala rin ako. Bakit pagdating sa deliverance, kahit anong espiritu, hindi ako natatakot. Pero pagdating sa dilim, katulad minsan dyan, medyo nawawala na naman, awa ng Diyos na di-deliver. Dumating si Mark, ay ako lang tao sa bahay. Sabi niya, kala ko ang daming tao. Bakit? Bukas lahat ng ilaw, pati sa terrace, sa baba, sa taas. Ay ako lang kasi ang tao. So, doon ako nagkaroon ng mga phobia, pagkatakot, hindi ako pwedeng maglakad sa dilim, hindi ako pwedeng mag-isa, ganun. Hanggang sa napasama na nga ako dito sa gawain. Ngayon, hindi pa eksakto. Sabi ko, bakit kaya? Parang yung prayer ni Paul, na bakit hanggang ngayon ay naririto pa to? Alam niyo, ni-reveal sa akin ni Lord, sabi niya,
yan ang kahinaan mo. Kasi lahat ng tao may kahinaan at yun ang kalakasan ng Diyos. Kasi pag ikay okay na, mayabang ka na. Wala ka na magiging judgmental ka na. Spiritual arrogance. Kaya meron pa rin akong kahinaan. At yun ang kahinaan ko. Kaya marami akong mga disciple na tumitira sa worship center. Yan, sinisya na Jeff. Kasi nag-iisa ako yung pa namang worship center sa Batulaw ay teritoryo ng mga devil. Maraming mga occultism doon. Maraming mga... Si Mami Paz at saka si Marpas, maraming na-encounter doon. Si Mami Paz, may alaga kami pulubi doon, nanonood ng television doon sa lalim, sa baba. Wala naman kaming television. Yung matanda sabi niya, nanonood akong TV. Pero dahil sa sabi mo nga, ang iyong strength ay casting out evil spirit. Opo. Kaya, ang akin naman to, the way I discern it, kaya ka takot sa dilim kasi gusto mo sa liwanag. Yes, opo. Yun na yun. Kaya Hallelujah. ayaw niya ng kadiliman. Kaya, Pastor Romy, yun na nga, ako rin naman, na-conquer ko na yung dilim. Kasi ayoko na sa dilim, gusto ko sa liwanag. Alam nyo, napakaraming yung kanta, hindi, sinasadya ko to para kasali yun. Paalisan ka ba? Ganito na lang, doon sa binahagi ni Minister Jeff, ayan gugulatin ko kayong dalawa ngayon. What lesson can you learn? You will be the first. And you will be the last. But the last will be the first. And the first will be the last. Okay? So, purihin ang ating Panginoon. Doon nga po sa naibahagi po ni Minister Jeff, salamat sa ating Panginoon. Katulad po na nasabi niya, higit na lamang nung siya po yung nagpapaalam sa kanya pong mga mahal sa buhay na maglilingkod. Naalala ko rin kasi nung araw, nung ako po rin ay nagpaalam sa nanay ko, hindi rin ho siya makapayag. At yung mga salita na, anong mapapala mo dyan, pag nag-asawa ka, saan mo siya titira, ano ipapakain mo pag nagkaroon ka ng pamilya. So yun po yung nasabi nung nanay ko nung mga... Pareho pala kayo ng naging, kumbaga yun ang naging persecutor pa at naging parang, naging, hindi naman sa gabal, para bagang yung paang, kung sino pa yung mahal mo sa buhay, parang sa tingin mo, siya pa yung ayaw, ganon. Parang meron sa Bible niyan. Meron ba kayo natatandaan sa Bible? Ako meron ako natatandaan yung Matthew 10, 34, 37, yung sineshare mo. Nasa Bible kasi yan Iba-iba kasi ang minsan nagiging hadlang sa paglilingkod natin. And there are times sa extreme, nagiging excuse naman ng mga iba para hindi maglingkod. Pero doon sa binahagi, very good yung discernment mo Ako mamaya, meron akong na-discern doon sa kanyang pagpapala sa sharing. Tingnan ko kung si Minister Jerry. Sige, basahin mo 34. Matthew 10, 34, 37. Verse 34, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang kaaway ng isang tao'y ang kanya ring kasambahay. Ayan, dyan na muna tayo. So, nasa Bible pala. Pero huwag kayong magkaroon ng misinterpretation dito. Kasi doon sa 31, basahin mo. Okay, yung ating mga angkan, hindi ibig sabihin na para bang sila pa ang magiging kaaway mo. Although, nagaganap yun sa reality. Pero ang ibig sabihin ni Jesus Christ dyan, yung context niyan, ay you have to make a decision, commitment to serve a higher purpose, which is serving the Creator of the universe. Pero it does not necessarily sabihin na magiging kaaway mo ang pamilya. Ang substance niyang ng context niyang mga passage na yan ay yung sinabi ni Pastor Rapi kay Jeff
Sabi niya, you have to make a decision. And then finally, kung maririnig niyo yung sharing niya, the parent, yung nanay niya, nung nagkaroon ng trahedya, alam ko na ang perception ng nanay niya ay hindi na niya pipigilan yung anak niya na maglingkod sa Panginoon Diyos. Siguro si Sister Bebot, i-confirm kung ang aking sinasabi, how I perceive it is right. Kaya sabi niya, anak, kung saan ka, 37:4 ng Psalms, kung saan ka maligaya, doon ka. Seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desire. Pastor, 31, verse 31. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Oh, so ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos will surpass, His God's love will sustain. Kaya nung naglingkod siya, nakita nyo tapos lahat, so on and so forth. Good discernment. So hindi hadlang, God will sustain us kapag if we make a decision, this is a higher calling. Minister Gers, ano nakuha mo doon? Doon yan sa Luke 14, verse 26, you cannot be my disciples unless he loves me more than he loves his father, mother, and his brothers and sisters. So, ang totoo niyan, pag sinabing disciple, matetes. Okay. Learner, student, follower of Christ. So, ang pinanghawakan ng disipulo, nung salita ng Diyos na tinanggap niya, irrevocable yun, mga kapatid. Hindi binabawi ng Diyos yun. Walk by faith, not by sight. Nangyari rin to sa akin, mga kapatid, na kasi nga, nung pinanggaling akong buhay, medyo, madugo, magulo, masalimuot. Napunta ako sa Compi, sa ministry, sa Panginoon, medyo hindi ako nahirapan mag-desisyon. Freelancer po ako, lumaki ako walang tatay, kung saan ako natutulog. Kaya pagdating sa ministry, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po ako nahirapang mag-desisyon na sumunod sa atin. Alam ko, nung patutunguhan ko, may assurance, may certainty, may katiyakan. Kaya kahit maraming balakid, pagdating ko sa ministry, ang dami kong koneksyong inabot kasi sanay ako mabuhay mag-isa. Ayoko nung sinasawata ko, ayoko na sinasabihan ako, pero pagdating sa ministry, ang naging daddy ko, si Daddy Bart, si Brother Bart. Kaya the cost of being the disciples, marami ka talagang denying yourselves. Let's forget about ourselves. Kasi nga, followers of Jesus Christ. Glory to God. So, the way I see it, yung naging priority mo si Lord. Tama ba ako? Ay, meron akong nakita pa dyan, Pastor Romy, Pastor. Ang nakita ko dyan ay sino-sino ang natatandaan yung worker na magkapatid. Ngayon, si Ariel ang nauna, tapos si Jeff. Meron sa Bible niyan, mamaya. Ay, natatandaan niyo sino yung magkapatid na dinala yung kapatid Andrew niya? and Peter Andrew. Sino nagdala? Nathaniel? Hindi. Ang nagdala kay Peter, si Andrew, na kapatid niya. Sino mas matanda kaya? Well, anyway, sa susunod. Pero the way I see it, ang matanda, si Peter. Kasi maboses si Peter yung mamiyang konti, pagkakaiba. So, dito, ang nakita ko sa Compi, sino-sino mga magkakapatid na nandito? Tata. Tsaka? Jen. Sino pa? Ikaw naman. Si Enol, saka si Brother Elmer. Si Maripas. Si Bong. Talagang hindi mo makalimutan si Brad. Meron pa. Ako naman. Si Simple, tsaka si Sister Glory. Ikaw. Arnold, tsaka si Sister Joy. Meron ka pa? Ayun, Brother Terry and Celso de Guzman. Very good. Kasama si Manny dyan. Apo. Si Clement, si Josie, si Chit. 3 pa yan. Mukhang wala na ata ako, ha? Hindi, yun na nga yung una eh. Si Otan, tsaka si Roger, si Butchoy. Sino pa? Mga magpipinsan din. Hindi, magkapatid lang muna tayo. Oo nga, si Lisa at si Louie. Sino pa? Kita niyo, ano yung matututuhan natin dyan? Ayun. Ako. Naalala niyo dun sa
sa John 1, yung nakita sabi ni John the Baptist kay Andrew, there is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Di ba, dali-dali si Andrew tinawag si Pedro? Di ba, dali-dali? So, hindi lang yun. Ang matututuhan din natin yan, naalala mo ba? Kasi si Andrew, ano siya introducer. Kayo ba nag-i-introduce? Kasi puro magkakapatid to si Ariel, inintroduce niya si Jeff kay Lord. Baka kayo, yung mga kapatid nyo, hindi nyo pa ini-introduce kay Lord. Kasi merong Kristiyano na silent. Kumbaga, hindi sila nag-i-introduce. Pero si Andrew, kukunti lang ang pangyayari sa kanyang buhay, di ba? Saan yung pangyayari sa buhay ni Andrew na naging meaningful sa Christian realm? Anybody? Sa apat? Ano matatandaan nyo kay Andrew? Medyo mahirap yun no? O ako na lang. So una yung dinala yung si Pedro. Ang makikita niyo doon sa ugali ni Andrew, ang naging sikat kamo si Peter no? Pero siya behind the scene. O willing ka ba? Natutuwa ka ba pagka halimbawa may nadala ka kay Lord? Pagkatapos the first will be the last and the last will. Kumbaga, di ba para bang ang saya ng pakiramdam mo na yung kapatid mo nakakatayo o sa loob-loob mo, una ako dyan ba't ako hindi nakatayo? Ganun ba? May nadamdamin ka bang gano'n? Wala naman. Dati po, Pastor meron Tony. po kung... Pastor Tony. Okay. Jer, dapat palit kayo. Yeah. So, salamat sa ating Panginoon. Ngayon po ang ginagawa ko namang kaparaanan para introduce po ang ating Panginoon, especially po sa aking mga kamag-anak, lalo-lalo na pag may mga occasion. Sinasamantala mo? Opo, doon ko po, yun ang kaparaanan ko para ipakilala ang ating Panginoon. Okay. Be an introducer. Meron na isang na lang. Alam ko yung awitin, inabangan nila no? Yung pastor, doon sa Bible, naalala nyo, kasi si Andrew, ano siya parang mabilis siyang mag-act. Kasi doon, nung pagkakasabi, ayan yung Lamb of God who takes, nag-act agad, tinawag niya yung kapatid niya. May pangyayari doon sa John 6, yung feeding of the 5,000. Di ba naalala nyo, tinest si Philip? Anong gagawin natin dyan? Sabi ni Lord, pero tinetesting lang siya. Ang sabi, nako, ang dami niyan, mahal yan, yung pambili ng pagkain niyan, ganito. Ano kagad ang tugong kagad ni Andrew? Sabi niya, ano yung ginawa niya? Ito, may dala-dala siyang bata. So kagad, mabilis siyang umakto na introduce ang mga dapat na introduce para sa kingdom of God. So, yun ang nakita ko kay Andrew. Di ba? So, tayo rin, maging ano rin tayo, introducer kay Jesus Christ. Alam mo ikaw. Nang i-ordain si Pastor Simple na pastor, ay ako nag-disciple kay Pastor Simple. Mula nang sa Tamayo, takot siya sa tao, sila ni Mario. In-encourage ko, taga-igib, sa Kalo, pag may fellowship, nasa likod ng... Tapos nang mag-ordain na ng pastor, ang tinawag, si Pastor Simple. Pero hindi naman ako after the position. Kaya ako'y tuwan-tuwa nung tawagin si Pastor Simple kasi alam ko yung kanyang pinanggalingan, alam ko yung kanyang pagkatao, kilala ko siya. Kung meron nakakakilala sa kanya, ako yung number 1 dahil inakay ko silang magpinsang buo. Tapos nang tawagin, siyempre, iisipin na marami, naunahan ka pa ng tinuruan mo. Ay, ikaw yung original, ikaw napakatagal, ganyan. Ni konti, hindi po ako nagkaroon ng anuman sa aking puso, kundi tuwang-tuwang-tuwa ako. Halos umiiyak ako nang ino-ordain si Pastor Simple. Ako yung tuwan-tuwa. Dahil ako yung nagdala, nagturo, naggabay, tapos eto na. Kaya totoo yung nauna, mahuli, at yung nahuli, mauna. Pero matuwa ka kapag ang inakay mo sa Panginoon ay tumatayo na, ginagamit na ng Diyos, ikaw ang pinagpala ng Diyos na ginamit. Alam mo, Pastor Romy, sa mga Christian communities,
lesson, mga kapatid, yun sa takbuhan. Kasi sa karanasan lang, meron kasi kayong maririnig, parang katulad nung kay Elisha, maraming mga intriga, di ba? Minsan, narinig mo na ba na, may nabalitaan ka na ba tayo na sabi, wala naman pinag-aralan yan. Ano naman ang ituturo niyan? Saan ba nagmula yung mga yan? Nakarinig na ba kayo niyan ng mga, huwag nyo lang sagutin. Dahil para dun sa mga nakapagsalita ng mga gano'n, hingi kayo ng tawad kay Lord. Kasi hindi tama na i-discredit natin kahit sinong manggagawa, hindi dapat. Ang magja-judge kasi sa atin, si Lord. Hindi natin kasi alam ang puso at ang pamamaraan ng Panginoon Diyos kung sino ang kanyang pipiliin sa gagamitin sa kanyang kaharian. Wag sasabihin na wala namang pinag-aralan yan, ganito lang naabot niyan, sino ba yan, so on. Wag kang maninino sa totoong buhay. So hindi ako karanasan lang kasi kapag merong nakarinig ng ganon, tayo'y merong emotion, nakakasakit din. Huwag nating sabihin hindi masakit. Kaya lang, hindi tayo magre-retaliate o hindi tayo magsasalita rin ng bakit, sino ka ba rin? Ikaw, ano ba pinaggalingan mo? Ano ba pinag-aralan mo? Baka masahol ka pa o gano'n na gano'n. Pero salamat doon sa damdamin mo, ha. Ang nakakatuwa dito, alam ko, nakasama niyo si Minister Jeff. Ang nandito yung, alam niyo ba yung family niya? Lahat yung naglilingkod kay Lord. At hindi lang yon. Nung nawala si Brother Don na drummer, di ba, pag tinignan mo sa kasi isang taon din kami mahigit yan, o isang taon, nung pumunta sa Chicago si Don, walang drummer. Ang nagdadrum kasi doon, si Tin. Kaso, walang drummer. Alam niyo ba yung si Seiya? Siya ang drummer dyan. At meron silang grupo. Ang pangalan ng grupo nila ay God Remembers. At ang mga member nito, sa God Remembers, si Seth, si Mary, si Sam, tsaka yung dalawang apo ni Brother Galo. Oo, sila yung tumutugtog. Siguro pagdating ng pagkakataon, so much to share eh. Kaya lang magta-time na, alam ko na maraming matututuhan doon. So dito yung Joshua 24:15. As for me and my family, we will serve the Lord. Kaya, yung pabilis na lang. Di ba, yung mother-in-law ni Jeff, si Sister Seni, worshiper. Ano yung binuksan na prayer meeting niya? Saan probinsya? Sa Pangasinan, sa Bawan. Tsaka saan pa? Tsaka dito sa Alaminos. Ikaw, saan ang binuksan na prayer meeting ni Brother Radam? Father-in-law ni Jeff. Maliban po sa Alaminos, nung araw, nagbukas po siya dati sa Santo Tomas. Di ba nandyan sa yung si Sister Judith, pamangkin niya? Tumana. Si Tumana naman nagbukas doon kay sino yun? Si Brother yung nandun tayo noon. Beb, sino yun? Rotan, sino yun? Si Brother Sambales. Yung sa may tabi nung beach, Arnold. Hindi, yung lalaki. San Antonio. Nakalimutan ko na. Alam mo yun, kilala mo yun eh. Ulonggo pa yun, halo-halo na. Kaya naghalo-halo yan, ang daming nabuksan. Yes, yun ang ibig ko sabihin doon, Jerry. Ikaw pala naman, Baka si Gary ho sinasabi. Si Gary. Saan ba si Gary? Si Gary. Taga ano po yun? Kapatid Galing ni sa Star Army. Marcelo. Kapatid Star Army sa Marcelo. Hindi kasi pinagsama-sama nyo doon eh. Apo, kasi grupo ng Bataan Kayo may Zambales. kasalanan noon. Si Jerry, mautak yan eh. Para hindi yan magpunta doon sa iba't iba, ang gagawin niya, sama-sama na lang para yung sobrang gastos, siya na. Lalo na mas mautak si Pastor Romy. Oo. O bakit? May pinapupunta siyang worker. Hindi yun. Hindi lang yun. Ang gagawin niya, double training yun. Kakausapin niya yung mga meron sasakyan at yung mga prayer meeting, isasama niya, may driver pa siya. Nakuha ko yung tip niya. 3 buwan kami. Yes. Outreach Sinasama yung mga ibang members. Kami Brad, Sambas. Sambas? Hindi, outreach naman namin regular. I-remit mo yung gastos Alam sa isang buwan. Isang bus? Alam ko lang kung pinagmulan yan. Saan?
yung eskwelado. Kay Abay. Lugi ka na naman, bay. Oh, anak ko, hindi ito matatapos eh. Oh, kanta na lang. Ayaw kanta na na po nila eh. kami. Naano na sila, naguguluhan. Time na. Mga, Direct. Oh, last na lang. Teka muna, mag-pray ka muna. Tapos, last na yung kanta, Pastor Tony. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dakilang Ama, muli kang purihin, pasalamatan, Panginoon. Git po sa mga pagpapalang patuloy niyo po na pinagkakalob sa bawat isa para sa amin kami mga manggagawa. Ganoon din po ang aming mga kapatiran na nakikinig, Panginoon, ng mga nanonood. Lord, salamat po din sa provision na patuloy yung pinagkakaloob, pinansyal, sa material bagay, higit po sa spiritual na pangangailangan. Salamat po, Panginoon, higit din po sa gawain ito na pinagkakal para sa amin, kung saan marami po ang nakakapakinig, higit din po ang nailalapit, Panginoon, upang lubusan ka pong makilala, Panginoon. Dalayan ko muli, Ama, sa iyo, Panginoon, patuloy po na proteksyonan ang bawat isa sa amin, higit po sa lahat ng mga gawain po ng lahat, Panginoon. Lord, and cover us, Lord, once again, with your most precious blood. In Jesus' name. Ito na yung awitin. Jer, hawakan mo yung mic mo. Sali tayo. Thank you, Di ka ba sa nasisiyahan? ating, Voice for God. Ito na yung kanta. Ano sabi ni Abay Jo Marie? Wala. Hindi ka namin kasama. Abay, author ka talaga niya, Abay. Alam mo ito na, yung Jay. awitin ni Jeff. Thank you sa ating mga apo, mga anak, ha? Sa Voice for God. Ito yung isa. Minister Jeff, isa sa awitin mo to, ha? Amen. Thank you, Lord. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isang ko. One more time. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng buhay ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng puso ko. Napako siya sa krus dahil sa tao, namatay siya para sa'yo. Pag-ibig niya'y wagas, hindi kumukupas, kaya't purihin siya. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng buhay ko. Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo